Magandang araw mga Kuls. Medyo nakakalungkot. Kung alam niyo na ang balita, kung alam niyo yung picture na to, siguro naman, napanood niyo na isang babaeng patay matapos maningil ng utang. Siya kasi yung tiga Cavite na naningil ng utang, umabot ito sa 50,000 pesos. Tapos pinatay siya, nilagay pa sa icebox. Grabe na yung mga tao ngayon, no? Hindi ko naman nilalahat pero nakakatakot sila. Biruin mo, ikaw na nga tumulong sa kanya o sa kanila, tapos napatay ka pa, ano? Sabi kasi nung pulis na pagkatapos daw patayin yung babae, tinawagan daw niya asawa niya at inamin yung krimen. Doon, pagkatapos malaman ng asawa ng lalaki, agad-agad siyang tumawag ng pulis, no? Para i-report. Hindi daw niya sinasadya. Paano hindi mo sinasadya, kulokoy? Biruin mo yun, hindi mo sasadyain. Kalokohan mo, ano, bigla na lang napatid yung babae, napunta dun sa leeg niya yung lubid, tapos namatay. Hindi sinasadya, ganun ba yun? Kaya dapat talaga, para sa akin, meron ng silya elektrika o ano man yan, di ba? Little injection. Para sa mga katulad ng tao na yan. Biruin mo nung walang-wala ka, tatanda mo yan, kung nakikinig ka. Kung walang-wala ka, di ba? Humingi ka ng tulong sa kanya, pinagbigyan ka, umabot na ng 50,000. Tapos ngayon, pinatay mo pa. Naboryo lang dahil sa pagsisingil sa'yo. Aba, natural. Sino bang hindi taong maniningil, di ba? Kinakailangan din niya ng pera. Pera nga niya yun eh, na hiniram mo. Kailangan mo ibalik. Dahil daw sa dami ng problema niya, kaya daw niya nagawa. Ano, ito, hindi lang sa dami ng problema, nadagdagan pa. At mas mabigat pa. Ngayon, nagtatago ka ngayon. O, di ba ngayon, yung galit mo, napunta na ngayon sa takot. Kasi pag nahuli ka, ano mangyayari? Kulong ka. Eh di lalong magdudusa ngayon yung pamilya mo. Diba? Hindi ka nag-iisip eh. Ginawa mo yung paraan yung galit mo. Kumbaga, akala mo masosolve lahat sa galit yung problema mo. Hindi. Diba? Lalo pa nagdagdagan. Kaya para sa akin, pabor ang silya elektrika. Para kapag nahuli mga katulad niyan, di ba? Rekta na agad, wala nang hiring-hiring. Para mabawasan na agad, di ba? Mabawasan na yung matatapang. Kakaawa lang dun sa namatayan, di ba? Wala eh, maniningil ka lang, napatay pa yung pamilya mo. Siyempre, masakit yun. Kahit naman siguro sa akin mangyari yun, di ba? Galit. Ang mararamdaman ko, tsaka lungkot. Kaya dun sa namatayan, nakikiramay po ako sa pagkawala ng inyong minamahal sa buhay. Hayaan nyo po at makakamtan nyo din yung hustisya. Sana kapag nahuli yan, patawan ng talagang mabigat na parusa. Ba? O kaya pagpasok sa loob ng kulungan, siya naman ang mapagtripan. Kaya ang hirap din talaga na magpautang tsaka umutang. Kasi syempre, 'di ba? Minsan ako umutang din ako. 'Di ba? Minsan pag sinisingil ka, medyo masakit sa damdamin mo kasi ayan na yung araw eh. Tapos hindi mo mabayaran eh. 'Di ba? So anong gagawin natin? Gagawa ka lalo ng paraan. Masuutang ka sa kabila sa ibang tao tapos babayad mo sa kanya. 'Di ba? Oo, mahirap ang buhay ng ibang Pilipino. 'Di ba? Kailangan din natin minsan mangutang, kailangan ng iba na minsan mangutang sa atin kung meron tayo. Pero wala eh, ganun talaga ang buhay. Hindi tayo pinanganak na mayaman eh. Kumbaga, hindi tayo pinanganak na katulad ng iba na meron na agad. Kaya nag-struggle tayo. Pero ang para sa akin lang, sa mga meron dyan na inuutangan, mag-iingat din kayo. Kung maniningil kayo at alam nyong parang galit pa yung sinisingil nyo, magsama kayo ng pulis o kaya magsama ka ng barangay tanod para if any case na magkaroon ng problema, di ba? Huli agad. At sa mga mangungutang, ito tatandaan natin palagi, na kinakailangan din ng pera ng inutangan nyo. Kaya minsan bayad-bayad din, di ba? Katulad ng kaklase ko ngayon na may sakit, di ba? Binabati ko lang yung kaklase ko na si Noemi Abalos. Noemi, pagaling ka. Kahit na may sakit yung tao na yan, nauutangan pa rin yan. Pero ngayon, kita nyo naman,
na kahit ganun na yung sitwasyon ng tao, nagpautang pa rin pero ngayon hindi siya nababayaran, di ba? Sakit dun sa damdamin, hindi nyo ba naisip yun? Yung mga minsan ang initangan nyo, may sakit pa yan, may problema din yan, pero anong ginagawa nyo? Di ba? Hindi nyo mini-message, hindi nyo tinitext, hindi kayo nag-update kung kailan kayo magbabayad. Talagang hindi nyo pinapansin. Mahiya-hiya din naman kayo, ano? Baka lalo kayong gutumin yan. Kaya mag-iingat tayong lahat dahil marami pa rin masasamang tao na pakalat-kalat dyan sa paligid. Kaya, God bless na lang sa atin lahat.